Let's talk about programming. So, unsa din na ang programming? Ang programming kay proseso na siya sa paghatag og mga instruction sa computer na siya rin makasabot. Ang purpose niya kay makasolbad og mga problems like makakompute siya og mga balance og interest like in finance. And maka-automate siya og mga task like instead na magsulat-sulat pa ka is pwede na nimo siya i-save sa database. Tapos maka-control kag machines like through programming maka-create ka og motion detector og mga machines nga makahimo na sila og ilang og decisions. So like ang programming na ay mga pamaagi kung saon nimo pag-present ang isa ka algorithm. So kung mayong taog algorithm, mao ni ang mga step by step process na siya mao ni ang mga step by step process ang mga instructions na kung unsa ang atong ipabuhat sa computer. Isipon lang nato nga murag nagluto ta tapos natay gisunod na recipe sa pagluto. Same ra na siya kung giunsa pagbuhat sa programming. So sa programming is isa sa mga pamaagi niya kay is through flowchart. So in flowcharting na ay mga gamit ng mga software tools. So kaning akong gigamit karon kay Lucidchart. So napay mga lain like draw.io pwede ka magamit dito. So kung magkuan ta og flowchart, ang kaning flowchart nagpakita ni siya og visual flow sa atohang algorithm. Yan ani siya mga symbols diri every symbol niya nga gamit nato kay na siya meaning. Like for example kaning oval. Ang kaning oval nagrepresent ni siya as start and end sa ato ang algorithm. So start ug end na siya. Nya napud tay parallelogram. Ang kaning parallelogram kay diri ani mo ipangbutang ang imong mga input og output na data. Tapos naapod tay rectangle. So ang rectangle diri ang mga process nimo sa imong algorithm like for example na mga arithmetic process like nag-plus ka, nag-divide, something like that. Tapos napapod tay diamond. Natay diamond. Kaning diamond kay for conditional expressions or decision like moingon ta nga x is less than 10 ba ingana so draan niya to ibutang sa diamond nga symbol. Napud tay kani ang kani mao ni ang gitawag nga predefined process. So kung kintahay maghimo ta og own functions nato like mag-define ta og functions kaniya to ang gamiton. Then naapod tay on page connector. Ang kaning on page connector kasi nga taas na ang imuhang flowchart. Dahil mo nimong flowchart yang gusto nimo isumpay diri so magamit ka og on page connector which is kani ang circle nga symbol. Dinapod tay kani pentagon 5 sides. So gitawag siya og off page connector. So kintahay taas na jud kayo ka para sa imo taas na kayo imong flowchart. Gusto nimo ibutang sa page 2 diri. So magamit ka og off-page connector kay para imuhang i-connect. So maghimo ta og example kung saan nato pag flowchart like let's say nga mag-input ko og duha ka number kana. So karon nag-start ko gamit ko ani. Then gamiton din ako niyang input output symbol. So una is mag-input ko og num1. So akong butang is take num1. Nya mag-input ko og num2. So pwede ra na ako siya isumpay dira Nagkama lang ko diri Then magamit din ko og process. Since ako mang i-add ang num1 ug num2. So sum is equals to num1 plus num2. Karon ang gamit na ko og decision nga symbol kaning diamond kay gusto na ko nga i-check siya if ang sum ba
ang sum ba kay even or odd. So kung i-divide na to og 2 ang sum, kung mo 0 siya, even. So kung dili siya even, edi ma-add siya. So ako gusto na akong i-check kung even siya, then mag-print ko akong ibutang diri sa nagamit ko og input output symbol kay output mo na siya. So mag-print ko og sum is even. Then kung dili siya even, there's just no. Magamit ko ani. Then sum is odd. Then pag humana na, magamit na dayon ko og and na symbol. So mao lang na ang ato ang flowchart. Muna siya. Kung kintahay, assume na to nga ang kaning flowchart taas na kayo. Let's assume nga taas na kayo ni siya. So ang kani, pwede na ako siya gamitan og on-page connector. Kung kintahay, taas na kayo siya, gamitan ako og on-page connector. Nya ako din yung isumpay dira kay para mao na ang nag-connect ana kintahay nila. Anya ato pong i-assume nga ang taas na kayo niya gusto na ko mag page 2. So akong gibuhat. Ako na siyang gibutang sa page 2 kay taas na daw kintahay. So akong buhaton is magamit ko og off-page connector. Then ako lang i-label as A. Then i-copy na lang ako ni diri nya akong ibutang diri. So nag-connect na siya, mora na ihlanan. So inganaon na pag flowchart. Then isa pa pud ka pamaagi is ang pseudocode. So ang pseudocode pwede ra ka maggamit og mga text editor. Bisag unsa like ako ang gigamit lang nako is ang kaning Google Docs. Pwede ra ka mag Microsoft Word or pwede Notepad or even pwede ra nimo isulat sa ballpen o sa papel. So unsa man ang pseudocode? So ang pseudocode kay murag isulat lang nimo ang logic sa imuhang program unya iyang way sa pagsulat kay simple lang. Mura siya nag-explain lang ka sa step by step na process gamit og English grammar nga naay structure nga same sa pag-code. So like ani ato ang atong flowchart na to atong himuan og pseudocode. So mag-start ta. Atong ibutang start kay sa tanan ato na ni start sa pseudocode o sa flowchart na ni start. Then mag-input dayon ta og num1. Then nag-input po ta og num2. Then i-add na to ang num1 ug num2 nya sum na siya. So sum is equals to num1 plus num2. Then ako na dayong i-check. So ako if diri. If ang sum kung i-divide na to og 2 nya may equal siya 0. So i-display na to nga sum is even. Else kung dili siya even then ato po i-display nga sum is odd. So inganaon lang nato pag pseudocode, paghimog pseudocode. Simple lang siya. Ang logic lang sa ato ang algorithm, walang ato ang gibutang. Then isa pod ka pamaagi sa pag-present sa imuhang program is through input chart. So ang input chart kay input, process, output lang na siya. So pwede ta mo balik sa ato ang dire Lucy chart kay magamit ra man gyapon nato na. So ato lang gamiton is kaning rectangle ang process symbol nga ato ra nga naon. Then maghimo tag tulo nya i-connect din nato siya.
Then ato dayong i-label as input ang una. Then ang kani process na kani output. So ang katong ato ang gihimo ng flowchart og pseudocode, pwede nato ni siya ibutang ipo-chart. So diri na ay num 1, then diri na ay num 2. Tapos dinhi na ay sum, then gi-add lang ang num 1, num 2. Then ako dayong part gyapon siya sa process nga i-check if sum divided by 2 would equal to 0. So ang output niya, kung ako na ning i-add ang num 1 ug num 2 is sum. Then kani kung i-check na ko if ang sum 1 is even or not, like mag-display lang ko og display sum is even if sum is even, then display sum is odd if sum is odd. So yung naon lang na ang pagbuhat sa ipo chart. Ang input process ug output lang ang imong ipakita. Tapos karon kung gusto na nato like ato anang ipakita, ato anang gamiton ang ato ang algorithm nga ihatag na nato sa computer kay para iyahang i-execute aron na siya output yung nga may pakita. So kani magamit ta og IDE. So unsa man ang IDE? IDE is an integrated development environment. So isa siya ka software tool nga dira ka mag-write, mag-test, mag-run ug mag-debug sa imuhang code. So asa man na nato makuha. So para maka-download ta, pwede ra ta moadto sa Microsoft Store. Then VS Code man akong gamit. So nata sa Visual Code. Mao ni ang isa ka software tool kay para diri ta mag-code. So i-install lang na. Tapos kay na-install naman ako. So direct na mao ni ang magawas. Then sa software tool na to, pwede na ka makahimo na kag code diri So igor ang nimo i-save, then imong change ang file type to Python kay para maka-edit na ka nya, maka-run og debug na ka sa imong code. Pero for Python lang ni siya. Sa Java, kung ka sa Java is diri ka naglag. Diri ka. Tapos diri. Nya mag-search lang ka og Java nya mugas na dai ni siya. Imuha lang i-install. Ako kay na-install naman ako. So okay na. Nya pwede na dayon ka open og mag-create og file, imong i-save ang file type as Java. Then pwede na ka maka-run og debug sa imuhang code, both Python o Java. So that's all.